Guys, share ko lang guys na dito sa nabasa ko sa Biblia. Meron kasi akong nabasa sa may Roman 12:2. Sabi dito sa Roman 12:2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, sa halip hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayoy, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Dito parang gusto ng Diyos na magpabago tayo ng isip sa kanya, kasi tinawag niya tayo, hinirang niya na tayo. Kumbaga sa sinapupunan pa lang tayo ng tiyan ng nanay natin, pinili niya na tayo upang maging, sabi nga, upang maging propeta sa buong daigdig. Yung pagkakatawag sa atin ng Diyos, hindi lang to basta-basta. Kumbaga parang gusto niya tayo na baguhin, kasi nga makasalanan tong mundo na to, para kung ano talaga yung purpose natin sa buhay. May pinaka layunin yung Diyos sa buhay natin. At saka sa mayaman mahirap, pantay lang sa paningin ng Diyos. Yung Diyos hindi nanunukat katulad ng tao nanunukat. Yung Diyos hindi siya nanunukat Tingnan mo yung katayuan ni Lazaro. Hindi siya mayaman, hindi rin siya nakapag-aral, pero napunta siya sa langit. Kumbaga hindi requirements yung may malaki kang natapos na kurso o magandang pinag-aralan mo, mayaman ka. Hindi yun pinakabasihan. Ang pinakabasihan ng Diyos yung kung sumunod ka ba sa Kanya. Gusto ng Diyos na mag-focus tayo, kasi hindi na tayo kaaway ng Diyos Kumbaga parang kakampi na natin siya. Kung dati kaaway tayo, ngayon hindi na, kasi kaaway ng Diyos ang umiibig sa sanlibutan. Then dahil nga sa pag-ibig ng Diyos, yung pinako si Jesus, yung binigay ng Diyos, yung bugtong na anak niya si Jesus, tayo nagkaroon ng kaligtasan. Kaya parang gusto ng Diyos na magpatuloy lang tayo dito sa mundo na dinadaanan lang natin. Hindi talaga ito yung tahanan natin. Concentrate lang, focus, ganun. Then makipag-fellowship, kasi tayo huwaw tayo sa salita ng Diyos Wala naman taong perfecto Pwede kang mangaral, kung kulang ka sa karunungan, humingi ka ng wisdom sa Lord, kasi di naman madamot yung ating Panginoon. Kailangan lumago tayo spiritually, kasi yung laban dito spiritually. May spiritual warfare talaga. Naglalaban minsan nga sa isip, sa puso Naglalaban sila, conflict yan. Hindi pwedeng magkasundo yung espiritu at saka laman. Kaya nga nandiyan yung tulong ng Panginoon, kasi alam niya na hindi natin kaya. Kaya yun, gusto niya tayo ligtas, kasi meron talagang pupuntahan yung tao, langit at impyerno lang. Pero sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos, binigay niya yung kanyang kaisa-isang bugtong na anak, upang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at hindi mapahamak. Ayun, sa pamamagitan ni Jesucristo, siya yung daan, katotohanan at buhay. Nagkaroon tayo ng kaligtasan na naglalayo sa atin sa kasalanan, upang, kasi gusto ng Diyos malinis tayo, handog tayo, nililinis tayo, sinasanctify tayo, pinapabanal yung ating katawan, kaluluwa, espiritu ng ating Panginoong Jesucristo, para sa pagdating niya, hindi na siya handog dadagitin niya tayo, rapture niya tayo, parang ganun. Then yun nga, gusto lang na magpatuloy lang tayo mamuhay sa kabanalan. Walang perpekto, pero dahil sa katawan tayo, talagang magkakamali at magkakasala tayo. Pero hindi lang pwedeng ulitin natin. Kumbaga parang dinabago na tayo ng Diyos Pag mayroon man tayong naabot sa buhay, Diyos pa rin yun. Kumbaga parang kontrolado niya itong mundo kasi siya ngayong Diyos ng nakaraan, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na walang katulad sa lahat ng dako. Kontrolado niya to. Ayun lang po.